At ito naman ang balitang ikinagulat na marami kahapon. Vice President Sara Duterte nagdeklara na ng kanyang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Ito'y sa gitna na ang sunod-sunod na impeachment complaint na iniharap naman sa Kamara. Madeline Villar Moratillo. Detalye. Sa gitna ng patong-patong na impeachment complaint na kinakaharap sa Kamara, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte ang desisyong sumabak sa 2028 presidential race. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nakasuot siya ng kulay itim na damit at kapansin-pansing walang official seal o flag ng Vice Presidente sa kanyang background nang humarap ito sa media. Ang maagang pag-anunsyo ng kandidatura sa pagka-presidente ni VP Sara taliwas sa naging strategy ng kanyang ama nang tumakbo sa pagkapangulo noong 2016 elections. Bagamat maugong noon na baka sumabak sa presidential race, sinoy Davao City Mayor Rodrigo Duterte, tinapos niya ang ugong-ugong na maghain ng Certificate of Candidacy o COC para sa kanyang re-election bid. Pero bago matapos ang panahon para sa substitution ng mga kandidato, binawi niya ang kanyang COC sa pagka-alkalde at sa halip, naghain ng kandidatura para tumakbo sa pagka-presidente. Sabi naman ng palasyo kay VP Sara, good luck. Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Opinyon ng ilang kritiko, ang maagang anunsyo ni VP Sara may kaugnayan sa kinakaharap na impeachment. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili na interes, hindi ang taong bayan. So yun lang po ang nakikita natin kung bakit kaya kailangan niyang magdeklara na siya ay tatakbo na sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Pagkatapos mag-anunsyo, hindi nagpaunlak ng panayam sa media si VP Sara, pero sa kanyang speech, puno ito ng paghingi niya ng tawad sa mga Pilipino. Dahil kasi anya sa kanyang pagtulong na mahalal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto, nanalo ito noong 2022 elections at nahalal na Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Sagot naman ng Malacanang rito, Sinabi niya kanina na hiningi niya ng tawad dahil nalulunod tayo sa baha. Pero tandaan po natin, ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. giit ni Palace Press Officer Claire Castro kay VP Sara, huwag solohin ang credit sa pagkakapanalo ni PBBM noong 2022 presidential elections. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa vice presidente. Para sa 100% balita, Madeline Villar Moratillo.